Pastor. Sabi ni Christopher, windang-windang daw si Pastor. Kasi, sir, kapatid, hindi kasi kita marinig. Yung kinukot kasi ni John Ray doon na oral tradition, kasama na yun sa Brother scripture. Victor. Ulitin mo na lang. Brother John. Ulitin mo, makikinig ako. Sige. Okay, makinig ka, Mege. Sangayon ko ba kayo na ang Biblia ay mga sulatin o mga sinulat? Sangayon ka, hindi? Sangayon kayo sa Yung ang Biblia ay mga sinulat, mga sulatin. Sangayon ka? New sa Latin, ano po? Mga sinulat. Sangayon kayo sa mga sinulat na ano? Sangayon kayo na ang Biblia ay mga sinulat. Okay. Sangayon ako na ang Biblia ay mga sinulat. Yun nga yung pinapadefine ko kay John Ray. Ano bang ibig sabihin ng Biblia? Mga libro, collections o book po yan. So, ibig sabihin, from Genesis, Deuteronomy, Leviticus, kasama na po yun sa Biblia. Okay. Dahil collections o book po yan. Dahil sangayon po kayo na ang Biblia ay mga sinulat, alin ang nauna? Ang manunulat o ang sinulat? Nauna yung naglikha. Pag sinabi mo manunulat, kasi dalawa kasi yung author kasi, ganito yan, sasagutin ko para maunawaan nyo po. Ako man ang nagsusulat, pero guided by the Spirit po yan. Ginamit ang tao, pero yung salita niya ay galing sa banal na espiritu. Pastor, Ibig sabihin, bago pa, sumasagot ako bro, bago pa sulat, Andali lang. bro, saglit lang. Hindi yung tanong ko. Hindi ko nagtanong ngayong sa Biblia ba ay guided by Holy Spirit. Hindi po yung tanong ko. Alin ang nauna? Ang manunulat o ang mga sinulat? Kaya nga pinapaliwanag ko sa iyo. Alin ba ang nauna? Yung sumulat o yung manunulat? Siyempre, nauna yung sumulat kaysa sinulat. Pero, hindi lang po yun sinulat ni Pablo, ni Pedro, kundi galing po yun sa banal na espiritu. Siya lang po yung nagdikta. Alam mo ba ng scripture na mababasa na yung sulat nila ay guided by the Spirit? Hindi nila sulat yun, sabi niya. Ngayon ka, Pastor, na kung walang manunulat, walang sinulat, walang Biblia. Hindi ako sangayon doon. Kasi nga, nandyan yung banal na espiritu, nagpapaunawa sa kanila. So, hindi niya po, halimbawa, ganito. Sino po ba ang ginagawaan ng sa posisyon mo kasi, para ba ang Biblia ay sulat lang ng tao? Yun ba yung paniniwala mo? Ang Biblia ay sulat lang ng tao? Sabi mo, ang Biblia, ang nagsulat, ayun ang ginabayan ng Espiritu Santo. Yung ginabayan ng Espiritu Santo nga nagsulat ng Biblia, sino ba yun? Iglesia o hindi iglesia? Yung sumulat, mga propeta ng Diyos sa Lumang Tipan. Simbahan ba yun? Bagong Tipan. Simbahan ba yun? Kung babasa ko yung mga propeta kasali sa simbahan. Kung babasa ko. Kung mabasa mo, sige, basahin niyo po na ang mga propeta ay kasama sa simbahan. Okay, basahin ko ha? Basahin niyo po. Kung mabasa ko. So, aking basahin. Efeso 2:20. Tulad ng isang kasali, kayo itinayo. Makinig ko na muna. Last 3 question lang ko dahil maghatid po sa aking anak sa terminal. Sige. Ito po ha. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol. Sino bang apostol? Di iglesia. At mga propita. At na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. Sali palang propeta. Sabi mo, hindi sali. Butangi. So, aking tanong. Sa paniniwala mo sa Old Testament, nag-i-exist ng simbahan, tama? Sabi mo, hindi sali ang propeta sa iglesia. Pero nabasa ko,
So, ipit na kayo. Follow up, pangutana. Hindi, saglit lang. Tanungin mo muna. Pastor. Sagutin mo muna. So sa paniniwala mo, ang mga propeta ay parte na ng simbahan, tama? Ano ba sa Episodos 20? Sabi ni San Pablo, Ibig sabihin, may simbahan na sa Old Testament. sabi ni San Pablo, ang manunulat sa Old Testament, mga propeta at kasali ng iglesia na tayo ni Kristo at sa mga apostol. Yun ang sabi ni San Saan Pablo. mo wala? Kasi nga, magkukontradict yan sa turo ninyo. Ito ilalatag ko. Ang Mateo 16:16, ang sabi, hindi, saglit lang. Ang sabi kasi ng scripture doon, I will build my church. Doon pa lang itatayo ang simbahan ni Kristo. So kung may simbahan na sa Old Testament, nag-contradict na yan sa posisyon mo. Hindi yun nag-contradict. Ha? Hindi yun O sige, nag-contradict. paliwanag mo. Na speaking, magkinig ka muna. Speaking of Biblia, ang writer sa Old Testament, mga propeta. Speaking of New Testament, ang writer, mga apostoles, yun ang iglesia. Kung wala ang iglesia nagsulat, walang Biblia. Kung wala nag-compile na iglesia, walang Biblia. Ang tanong, sabi ni San Pablo, Episodos 20, na iglesia itinayo ni Kristo, itinayo sa mga apostol o mga propeta. Mali ba San Pablo? Saan binasa na ang simbahan ni Kristo itinayo sa mga apostol at mga propeta? Makinig ka. Itinayo yan kay Kristo. Magtanong ko, patuloy ko magtanong. Sige, tanong. Pagdating na Espiritu Santo, Pastor, pagdating na Espiritu Santo, alam mo ba kung anong taon yon na dumating ang Espiritu Santo? Alam mo, hindi. Anong taon? So, ibig sabihin, hindi mo alam. Hindi, anong taon? Ikaw ang nagtatanong. Anong taon? Sige. So, ibig sabihin, hindi mo alam anong taon ng Espiritu Santo dumating. Hindi, alam mo, hindi. Mabuti nga, alam mo kung kailan dumating yung Espiritu Santo. So, dahil, tinanong kita, dahil Bible alone ka eh. Diba? Paano hindi Bible nakita? alone. Old Testament, nandiyan yung Espiritu Santo. Yung sa Pentecost, sa Espiritu, yun po yung kanyang Pastor, huwag Yung kang Pentecostal nilitoy lang po pagkat yun. sa Espiritu Santo. Yung dumating Espiritu Santo, Old Testament dumating, putangi. Yung nabasa sa Ano ba yung Espiritu Santo sa Old Testament? Tama ba? Ano? Gawa 2:1 hanggang 5, dumating ang Espiritu Santo. Niya, Old Testament yun, putangi. So, ibig sabihin sa Old Testament, walang Espiritu Santo. Pastor, pagdating ng Espiritu Santo, nangaral ang mga apostoles, nagamit na ba silang Biblia? Nagdala na, nagamit daw, hindi pa. May scripture na nga na ginagamit ang mga Pastor, apostoles. hindi ko nagtanong, may scripture ba? Sa panahon sa Espiritu Santo, gawa 2:1 hanggang 5, nangaral ang apostoles at may bautisman silang 3,000. Nangaral noon ang San Pedro. May Biblia na silang ginamit sa papangaral. May Biblia na wala pa. Mayroon, Book of Joel, parte po yun ng Biblia. Pastor, kailan na isulat ang gawa? Oh, Alam mo, kailan na isulat ang gawa ni St. Luke? kailan? O hindi pala alam. Pastor, Hindi, kayo kailan mo nga? alam kailan na isulat. O, kailan ano ang connection doon sa Biblia? Ako na lang paalam sa iyo, yun ang dahilan, ang problema sa Bible alone. Ang gawa na isulat ni St. Luke, ang gawa na isulat ni St. Luke 65 AD ayon sa Bible chronology. O, anong connection yan sa kaligtasan? Kung alam mo yung gawa, kung kailan na isulat. Kailan na isulat, sabi mo? Ang gawa na isulat ni St. Luke 65 AD ayon sa Bible chronology. Nasa akong kamay ang Bible chronology. Ano? 65 AD na isulat ang gawa. 60 AD, 65 AD? Ako. O, mag-research ka. Hindi yan 65 AD. Pag-research mo dahil hindi mo alam. O, sige. Dumating Espiritu Santo 30 AD, 33 AD. Paano maging nanay Biblia ng Tatay, tuturuan kita. Yung Espiritu Santo, hindi lang sa Acts chapter 2, nagsimula. Sa Old Testament, nandiyan na po siya. Sa Genesis, nandiyan po siya.
Ibig sabihin, Old Testament pa lang, nandiyan na ang Espiritu Santo hanggang ngayon. Pastor, last na lang, Pastor. O Sabi sige. mo, ang batayan sa kaligtasan ang Biblia. Sang-ayon ka, pag walang Correct. Biblia, walang kaligtasan. O, correct. Okay. Kailan na-compile ang Biblia? Anong taon? Anong taon na compile ang Biblia? Yes. Ikaw, anong taon? Hindi pala alam. Pastor kayo, hindi mo alam. Hindi. Pag ang membro mo, Hindi, ano nga, sabi mo. alam. Ha? Hindi, anong taon nga? Kasi nga, kinukuha ko yung base na kung saan ibig sabihin, noong panahon lang na na-compile ang Biblia, ang kaligtasan. Mali. Dahil wala pa po na-compile, may kaligtasan na. Okay. Ganito, Pastor. Dahil hindi mo alam, ang hindi pastor ang magturo sa iyo. Turuan kayo ng hindi pastor dahil hindi mo alam. Yan dapat, kailangan magpasakot ka sa pastor o sa pare, hindi na kung saan mag-interpret kayo. Libro ka lang. Kailan na-compile ang Biblia? 405 Kailan? AD. Sino nag-compile? Si St. Jerome. Sino ang naglagay ng kapitulo versikulo? Si Cardinal Hugo de Santo Caro. Yan, narinig ko na yan kay Father Darwin. Alam ko yan. Diyan din siya naipit kay Rian. Makinig ka muna, kituran kita. Dahil hindi mo alam, makinig ka. Para maturuan kita dahil hindi mo alam. Out Therefore, of topic, kung walang Biblia, walang siya, kaligtasan, irrelevant. panahon sa apostolic, wala pang Biblia, ibig ba sabihin ng mga tao wala pang kaligtasan dahil wala pang Biblia? Butang eh. Dahil ang Biblia, na-compile 405 AD na. So, kung wala Wala ibig sabihin, sa Old Testament, may kaligtasan na. Hindi pa na-compile, may kaligtasan na. Hindi ka muna. Turuan kita dahil tanungin kita. Wala kayong masagot. Hindi mo alam. Yun ko na lang. Butangi. Ang topic ko mo mismo, kayo ang tumututol sa topic ko mo. Dahil ang Bible alone, wala nang iba. Mag-isa lang. Pero sabi mo, ang Bible alone, hindi ibig sabihin na Bible alone lang, may tradisyon pa, may referensya. Kasi saan mo, yun ba ang Bible alone? Bible, huwag na magamit ng Bible alone, may iba pa. So, Tatay, huwag ka mong strawman. Ang sabi ko, ang referensya, ang tradisyon, basta yung sinabi ko, yung tradisyon, yung history, yung referensya, magpapasakot sa Biblia. Maraming salamat. No hard feelings ha. Maraming salamat. Pwede nyo? Tapos na kayo? Ah, Ayan na, hindi ako nakialam sa inyong usapan ha. Okay, Brother Lloyd, okay na ba yon? Sige bro, mayang gabi Sige. magandang gabi sa lahat. Sige, bye-bye bro. Sige bro, sige bro. Ay, yan no, so. Nag-enjoy ako doon sa ano nyo Binanata nyo talaga, no? Pinagtulungan. So, ayun. Natapos na rin. Wala yung alon niya. Nawala yung alon niya ulit dyan. Nawala yung alon. Kasi pwede pala reference. Pwede lahat. Pwede history. May church pa. May tradition din. Nawala yung alon. Naipit siya ni Brother Jun sa alon. Akalain mo, Oo. gusto niya ipatanggap kay Brother Angel yung Christ alone? Kaya nga inano ko na kasi baka sumagot si Brother Angel na mabaliktad. Kasi siya yung tinatanong natin dito eh. Oh. So, yun ang malaking problema dito kasi pinapasang-ayon niya si Brother Angel na Christ alone. No, wala tayong turo Christ alone. Actually, hindi pa nagliligtas si Kristo, may nililigtas na yung Ama. Ano ba naman? Okay. So, Pagliligtas na? ha? Sa Old Testament pala may pagliligtas na. May pagliligtas sa Old Testament, no? Nagligtas si Kristo nung siya ay naipako na sa cross. Samantalang sa Old Testament nagliligtas na yung Ama. So mali talaga yung Christ alone. Okay. So maraming salamat sa inyong pagkikipagpuyat kasama namin. Si Brother Angel, gising pa ba? O natulog na?
Natulog na. So, yun, may pasok po bukas. Si Brother Tata ha, for the first time narinig ko. Talagang siya yung pinakalas na kipagbakbakan. Gising pa si Brother Dahil Tata. ganun po, nagtiyaga na lang po ko dahil yung anak ko magpunta ng CDO, Cagayan de Oro, para sa kanyang klase sa exam sa kaniyang masteral sa Xavier University. Pagpatid siya sa terminal, ang matayating gabi, 12 o'clock. Hindi na lang ko natulog. So, yun ang dahilan. Ngayon 12 o'clock. Alis na ngayon 12 o'clock. Yes, maghatid po. Ihatid ko sa may terminal 12 o'clock sa terminal sa IGBT yung nag-rally po tayo doon sa IGBT noon. Yung Hatid ko. Yun ang dahilan, yung dating IBGT yun pa rin hanggang ngayon? Yes. Hanggang ngayon, yun pala pa rin ang IGBT. Doon ko ihatod dahil magpunta sila sa CDO. Yun lang ang aking comment na sa stand lang niya Permero, hindi na Bible alone. Hindi na. Sabi, hindi niya lumos na unawaan ang topic ko niya, ang Bible alone dahil yung Bible alone mag-isa. Di ba? Hindi na Wala nga. nang iba. Ang gamit niya kanina, ang gamit niya kanina sa stand niya, sila pa naman dyan do, yung 2 Timothy 2:16 na magagamit daw sa pagtuturo ang Biblia. So, doon ko siya inipit o dahil yun pala, sa ngayon din pala siya na ang simbahan din, ipinadala ng Diyos para pagtuturo din sa salita ng Diyos. So, hindi lang Bible alone. Kasi, nagpadala din pala ang simbahan niya. Talagang Brad Jundre, hindi ko nakalimutan kung nagtanong, kailan isulat ni St. Paul ang 2 Timothy? Di ba? So, hindi niya alam. So, yun ang pinaka-problema niya. Dahil pag walang Biblia, walang kaligtasan, yun ang tanong ko sa kanya, alin ang nauna? Ang mga sinulat o ang mga magsusulat? Yung writer or ang writers? Sa ngayon din siya. Sa ngayon sa tanong ko kanina na si St. Paul, ang ano talaga ang turo ni St. Paul? Ano ang ibinili niya sa mga tagasunod? Biblia lang o Biblia tradition? So, ayun, magayon siya, Biblia tradition. May kasama nga, sabi niya, yes, magkasama yan. Hindi na may bulalon. Ipit na siya doon. Sobrang ipit na siya. So, yun lang siguro. Maraming salamat sa pagkakataon na masaya ako sa kanya. Kasi may kasama pala, tapos may bulalon. Tinanong ko pa ibang yun, walang kasama. Sabi niya, walang kasama yun. Nagkalito-lito na siya kaya nga Pero pwede ang tradition of history. Nagkalito-lito Sige, na siya maraming kaya salamat, brother. nagkalito-lito nga siya kaya nga ako tawang-tawa kasi yung tema Bible alone pero siya mismo ang nagtindig na merong oral tradition. Sabi pa kaya ba dyan ko, okay lang yung history, basta walang doon ka sa Bible. Okay lang daw ang history basta walang kakontra sa Bible. Nung tinanong ko siya doon sa sabi niya opinion, hindi pwedeng opinion ng tao. Opinion ni Pablo, opinion ng tao yun. Nag-enjoy talaga ako doon. Madali siyang natalo kasi umamin naman siya na meron pang oral tradition. Umamin naman siya. So, siya nga sumira ng stand niya siya mismo. Nagpahayag siya pero ang stand niya hindi Bible alone kasi okay lang ang history tapos may simbahan din. Siya mismo ang nagwasak sa kanyang tema. Kaya magandang debate yon. Yung kalaban ko, hindi na ako nahirapang wasakin ng tema niya kasi siya na mismo ang nagwasak ng kanyang tema. Tinulungan pa niya ako. Okay, dahil doon alas 11:44 na alas pa si Brother Tata sa tanong wala na si Brother Tata. Wala na Brother Tata, kami na lang ni Brother Jun din iwan dito. So, yun, nahirapan talaga siya doon, lalo na doon kay sa tanong ni Brother Angel sa kanya kanina, alin ang nauna, yung church o yung Biblia? Tapos siya doon, hindi na niya alam kung paano sagutin yung chronological na tanong ni Brother Angel. So at least nag-enjoy tayo sa debating ito. Hindi na ako nakialam kasi habang nagtitipla ako doon ng milk, tawang-tawa naka-open naman yung TV doon sa labas. Nanood ako sa TV. Tawang-tawa ako dun sa bangayan nila ni Brother Angel. Tapos dinagdagan pa ni Brother John tagal nga binitawan ni Brother Angel Pero okay lang. At least naipit siya kay Brother Angel dun. Umamin siya
na nauna ang church kaysa sa Biblia. Yung sinabi niya na before ang church may salita na ang Diyos, hindi Biblia yun. Ano ba naman? Para na lang para si equivocation na lang doon si Lloyd Solatorio, no? Okay, so Brother John Ray, huling misada kasi Okay. alas 12:45 na dyan. Nasa trabaho ka? Oo, oras trabaho ako, pero PTX pa ko ngayon PTX eh. Pero yung pamaan na, congrats Brother John Do sa debate at kung sa mga, hindi ka na nahihirapan na i-debunk kasi siya na nga siya na yung nag-contra sa stand niya eh. No? So, ganun talaga mga kapatid, kapag wala ka sa katotohanan, hindi mo na alam ano yung tama. No? Hindi mo na alam kung saan ka i-stand. Basta ang sayo lang, kung ano yung itinuro sa'yo, yun ang pinaniniwalaan mo, hindi naman kaya tindigan. So yan po ang dilema sa mga protestante na nagtuturo ng alone. Ang dami nila, sabi niya kay Brother Angel eh, mayroon silang 5 alone, sabi ni Brother Angel, hindi na alone yun, 5 eh. Oo. Hindi na alone yun kasi 5 na yan, baka isa lang yan. Kaya sabi ni Brother Angel, hindi na alone yun. Sa grammar pa lang, wala na. Sa logic pa lang, wala na. Sabi nga ni Brother Angel, totoo naman. Kasi pag 5 yung alone, hindi na alone, dapat alones. Marong grammar naman, plural yung alone. Kaya ganyan pa man, yan na nga, no, pasasalamat pa rin sa Diyos na kahit po ganun, at least ngayon tayo alam na natin na ano yung mga paniniwala na nila, ano yung mga objections nila. Yun ang importante doon, yung malaman natin yung objections nila eh. No? At paano sila makipag-argument. So kung ang uri ng argument, katulad sa argument ni Pastor Lloyd, hindi tayo matatalo kasi siya mismo nagpapatotoo na hindi pala alone. Kasi mayroong history, may tradition, mayroong ding church. No, inamin naman niya yan, pero Bible alone lang daw. So siguro mali siguro ang kanilang paniniwala regarding sa Biblia lang. Dapat hindi Biblia lang. Mali pag sinabi kasing alone, tapos maniniwala ka sa history, maniniwala ka sa tradition, maniniwala ka sa church, hindi na po alone yon. No, kaya nga ang simbahan, turo ko ng simbahan, tatlo ang haligi. Equal po lahat yan, no? Bible, tradition, and church magisterium. So pag tayo nagturo, talagang hindi nakakalito. Hindi po nakakalito. Sa kanila nakakalito kasi alone, pero tinatanggap lahat. No? So, yan. Papuri sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, at maraming salamat sa lahat po ng mga nagpuyat. So, see you po bukas, same time, same place. Pakpi ba yun? Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At nag-enjoy naman tayo doon may pagtalakay na sa kanya. At naisip ko nga muli siyang hamunin, patunayan ko na yung Tobit, Macabeo ay bahagi talaga ng Biblia yun. No? Ewan ko lang kung lalabanan yun ni PTR Lloyd Solatorio. Okay, so huling minsan, pasalamat tayo, Brother John Ray. Brother John Ray? Dito, nagpapasalamat ako bro. Tapos na pala. Akala ko hindi pa. Okay, so dahil gabing-gabi na po is closing prayer na po tayo diretso. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat and bye-bye. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter,
dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.